Yon, what's up mga kalumits? Yan, nandito na naman tayo para isa na namang usapan, ibon, syempre. It's weekend and it's birthday. Alam niyo naman kapag weekend ay birthday natin. So, simple lang naman ang topic natin para ngayon sa araw na to. Pag-uusapan lang natin alam nyo ba na merong ibon, yan, sa mundo ng pag-iibon na talagang matatawag nating, what can you call this? Pinakamabentang ibon na meron sa industriya ng pag-iibon. So, ever since the world began sa mundo ng pag-iibon, ito yung mga ibon na hindi nawawala sa market at laging hinahanap ng mga buyers, lalo ng mga pet shop kasi napaka-affordable at abot kaya ng mga mamimili na gustong mag-alaga ng mga ibon, lalo kung for pet, for display, yan. Kasi maganda sa bahay natin yung may mga huning ibon Pero kasi dito sobrang dami na nating ibon, kaya sobrang dami na nang humuhuni. So, isa yon kasi, no? Isa sa nakaka-relax na pakiramdam sa bahay natin, lalo kung may mga garden tayo, na meron tayong mga ganitong ibon. Parang talagang nature yung effect ng ating garden kapag may mga naririnig tayong mga ibon. Bukod dun sa mga ibon na dumadalaw sa ating mga garden, yan yung mga ligaw, maganda yung meron din tayong mga alagang ibon, lalo kung nabibreed natin. So, pag-uusapan natin ngayon kung anong klaseng mga ibon itong never na laos sa market, laging hinahanap ng buying, laging binibili ng mga gustong mag-alaga ng ibon for whatever purpose man yung kanilang mga gusto, at laging mas maraming nagre-regalo ng mga ibon na to. So, samahan nyo ako, pag-usapan natin at ipakikita ko sa inyo. And, out! Subscribe! So, ayan, mga kalumutes. Yan. So, pag-usapan natin kung ano ba yung pinakamabentang mga ibon at never nawala sa market at sa buying. Yan. Kung ano yung mga ibon na yon, kung ano yung nakikita nyo ngayon, hindi yan yon. Oo guys, nagtama kayo, hindi yan yon. Yan, hindi yung mga lutino na yan, hindi yung mga lutino opa. May mas mabenta pa dyan. Pero ito yung isa sa pinakamabentang ibon yan, yung mga lutino opa, yan, mga pang-project, ano natin to lutino opa natin to mga to. Mga kargado ng mga ino yung mga ibon na yan. Yan. Pero hindi sila yung talagang pinakamabenta. Although nakikita naman natin sa market na isa tong mga ibon na to, yan, lalo na yung mga lutino opa, mga lutino, yan, isa yan sa mga mabibenta sa market. Pero may mas mabibenta pa dyan na mga klase ng ibon na meron sa industriya natin. So yan, meron pa tayo dito mga Cremino opa, yan, pero hindi pa rin sila yung pinakamabentang mga ibon sa history ng pag-iibon natin. Sa tagal natin pag-iibon, although mabenta sila, pero hindi pa rin sila yung laging nabibili na mga ibon. So, ipakikita ko sa inyo kung anong mga klaseng ibon yung mga napakabenta talaga. So, ito pakita ko rin sa inyo. Isa rin to sa pinakamabenta mga ibon. Yan, yung mga personata. Lalo yan na yung mga wild type. Yan. Diba? Nag-auto-focus siya. Yan. Pero hindi pa rin sila yung pinakamabenta. Isa to sa pinakamabentang ibon din. Yung mga green perso wild type, yan, yung mga classic perso, yan, mabebenta rin yung mga ibon na yan, pero hindi pa rin sila yung pinakamabenta mga ibon sa history
ng pag-iibon natin. Yan. Pero dumating yung time na mga naging mabenta yan. Lalo yan, yung mga opaline tail follow. Yan, isa yan sa mga naging mabentang ibon. Pero hindi pa rin sila. Yung mga ibon na talagang masasabi nating pinakamabenta na ibon na laging binibili at laging hinahanap sa market ng mga buying, ng mga gusto mag-start sa pag-iibon. Yan, hindi pa rin sila yun. Yan, mga Alps 1, naging mabenta rin itong mga to. Yan, yung mga Alps 1. Isa yan sa mga naging mabentang ibon din sa history natin dahil dyan nag-umpisa ang lahat na napakamahal na ibon dati sa Alps 1. Pero nanamlay din eh. Tumamlay din yung industriya na Alps 1 before. So, pero isa sila sa namayagpag dati ng mga ibon. Sila talaga yung pinag-umpisahan ng mga history ng buying dito sa Pilipinas, yung mga Alps 1. Yan, sa kanila nag-umpisa. Kasi dati talaga, wala namang bumibili ng mga ibon. Talagang pure hobbies. Wala namang nag-export before ng ibon. Hanggang sa, ayun na, nagkaroon na ng market yung ibon. Nagkaroon na ng buying, nagkaroon na ng export. Yan. Doon na nag-umpisang makilala ang Pilipinas sa isa sa mga top exporter ng mga ibon. Pero hindi ang mga ibon na yan ang talagang nawala. Kasi nawala sa buying. Hindi sila yon. Hindi sila yung nanamlay sa buying ng mga ibon. So, ano nga ba yung mga ibon na hindi talaga nawala sa buying from start at hanggang ngayon? So, ito po yung mga ibon na yon. Yan. Ang mga budgerigars or mga parakit. Yan. Kasi dito sa Pilipinas, iba ang pagkakilala natin sa budgerigar at iba ang pagkakilala natin sa parakit. Yan. Ang mga parakit kasi, ang totoong kinabibilangan nila ay mga budgerigars. Hindi sila parakit talaga. Yan, doon lang tayo nasanay. Parakit ang tawag sa kanila. Pero nabibilang sila sa budgerigars. Yan, isa yan sa pinakamabebentang ibon. Pero hindi pa yan kasi mga ano na yan eh. Mga hagulay na yan, mga incomplete hagoromo. Yan. Yan, mga naging project kasi natin itong mga ibon na to. Yan, mga, ayun o, meron dyang incomplete hagoromo. Meron mga hagoline. Yan, mga parents niyan, mga incomplete hago tsaka complete hago. Yan. So, isa yan sa mabenta. Pero hindi yan yung eksaktong mismong pinakamabentang ibon. Dahil ang pinakamabenta talagang ibon ay itong mga ito. Yan, yung mga normal na parakit. Yan ang sa pinakamabenta talaga na mga ibon sa history ng pag-iibon natin. Diyan talaga tayo nag-umpisa sa Pilipinas. Yan ang pinakaunang ibon na meron tayo. Ang mga parakit. So, bakit ba sila mabenta? Unang-una kasi, mura. Mura tong mga ibon na to. Tapos, napaka-affordable. Kayang-kayang bilhin ng kahit sino. Kasi mura talaga. Ayan, may mga painakay tayo dyan. Mura talaga tong mga ibon na to. Kaya sila ang mga binibili. Alam mo, kung may mga nagbabaying, minsan, ang looking for nila is 100 pieces, 50 pieces, ganong karami.
kung mamili yung mga nagba-buy and sell ng mga ibon na to. Kasi talagang pang pet shop talaga. At napakadaling ibenta. Kasi nga, napaka-affordable ng presyo. Diba? Napaka-affordable ng presyo ng mga to. Minsan, sa pet shop, makakabili ka nito ng 300, isang pares na. Mahal na yung 500, isang pares eh. Yan, kaya sila yung pinaka murang ibon at pinaka affordable at binibili palagi ng mga buying. Yan, napakarami kong bilhin tong mga to. Nung last time na nakita ko, 100 pieces, 50 pieces. Yan, kung ganun karami, no, talagang kaya rin eh. Talagang mabubuhay yung ibunan mo. So kaya ako nag-aalaga ng mga ibon na to ngayon dahil ito yung mga isa sa mga bumubuhay ng ating ibunan. Dahil sila yung nagpo-produce ng mga inakay na mabebenta natin, pambili ng patuka. So minsan may kumukuha sa atin 20 pieces, 10 pieces, 30 pieces. So kung may ganun tayo, no, ang karaniwang bilihan nila dito eh, sa kumukuha sa akin ang kumukuha sa akin ng mga parakit, nasa 110, 120. Yan, wag lang dun sa mga buying talaga. Sa buying medyo masakit eh. Minsan 80 lang yata kuha nila eh. Pero nasa sa inyo naman yon kung ibibigay nyo, kung ibebenta nyo. Pero kung meron kayong regular na kumukuha, sa akin kasi meron eh. So, kinukuha sa akin ng 110, minsan merong iba 120, isang piraso. Sa retail naman, binibenta ko siya ng 150, 200, depende sa klase. Diba? Kaya napakadaling ibenta. At saka, ito binibreed ko rin naman itong mga to dahil pang future show. Namimili ako ng mga magagandang inakay para isasali natin sa show. Yun naman yung purpose natin. Kaya rin tayo nag-aalaga ng mga parakit sa ngayon para sa show. So yan, kaya ikaw, kung wala ka pang ganito sa ibunan mo, start ka na. Mag-start ka ng mag-mix ng mga ganitong mga alaga. Kasi ako, marami akong ibon eh. Pero hindi ako nawalan ng parakit. Dati mga nahuhuli ko lang to eh. Tapos pinakakawalan ko lang kapag nakakahuli ako. Kasi nga hindi man ako nag-aalaga ng ganun. Pero na-realize ko, simula nung may mga naghanap sa akin, maramihan kong bumili. So, nakakoloni lang sila dati. Ang dami kong mag-produce. Nakakasampu akong piraso, 15 pieces. Tapos kapag binili, kinukuha lahat. O, edi may pambili na ako ng patuka. Diba? Sila ngayon, yung mga bumubuhay sa ibunan natin. Sila yung napagkukuha na natin ng source na pambili ng patuka man lang. Itong mga ating mga parakits. So, yan. So, tulad ngayon, may mga inakay yung iba. So, nakakaipon na tayo ulit ng pambenta. Ito lang mga haguromo natin ang medyo nag-stop sa breeding eh. Ewan ko kung bakit. So, hindi ako kumbaga professional sa pag-aalaga ng mga ibon na to. Pero konti na lang naman ang diferensya nila sa pag-aalaga ng African eh. Kaya, ibinread ko na rin. Actually, itong mga nandito, yung mga painakay ko lang to lahat. Yan, nag-umpisa lang yan sa 3 pares na Project Hago. Ngayon, ayan na sila. Dumami na. Diba? Nakakalibang pa rin. Nakaka-amaze din na nakakapagpabuga tayo ng mga ganyang klaseng ibon. Ayan, no? Napakaganda. Subscribe! Ayun! So, ayun, hopefully, nabigyan ko kayo ng konting tip sa pag-aalaga ng ibon. Kung ano yung magsasalba talaga sa ating ibunan. Kasi sa panahon talaga ngayon, napakahirap bumenta ng ibon. Diyos ko. Ako, ilang buwan na yata akong hindi nakakabenta. Actually, hindi naman kasi talaga ako nag-post ng mga pambenta. Hinahayaan ko na lang muna sila dyan. Kasi nagre-ready ako ng mga pang-breed sa future kasi nagpapalit ako ng mga breeder.
So, karamihan dito mga ano na, next generation breeders na. Kaya hindi mo na ako nagpo-post sa mga pambenta. Pag nakumpleto ko na siguro yung mga sa breeding area ko, doon na ako mag-out ng mga sobrang mga ibon. So, yung parakit talaga, sila yung bumubuhay ngayon sa ating ibunan. At sila ang nagpo-produce ngayon ng pambili ng patoka natin kasi napakadali talagang ibenta. Napakamura naman kasi, affordable talaga. Tapos sa mga pet shop, sila yung karaniwang hinahanap, lalo yung mararaming kulay. Na-tsempo naman yung mga parakit natin dito, mapakagaganda ng mga kulay. Kaya kapag may buyer tayo, kinukuha lahat. Bukod pa yung mga individual na bumibili sa atin, na may mga individual person din na bumibili sa atin para alagaan lang din nila. Kasi napakaganda, napaka-cute ng mga kulay nila mga color combinations nila. Tapos maganda yung itsura, lalo kung meron tayong mga garden, napakagandang i-display doon yung mga parakit na to. So yun, kung ikaw ay wala ka pang alagang parakit, ini-encourage kita na mag-alaga ka ng parakit dahil ito sigurado magsasalba sa ibunan mo. At never na laos, never na wala sa buying, napakaraming naghahanap, kahit dalhin mo sa pet shop, sigurado kukunin. Lalo na ng may mga display na ibon sa mga pet shop, doon nyo dalhin. Mura lang kasi. Siyempre, kung kukunin na sila sa inyo ng 120 hanggang 150, malaki pa rin yung kikitain nila kasi ang bentahan niyan sa pet shop 500 pair pataas. Tapos yun, isa pa, napakadaling malaman ng gender ng mga parakit. So pag matured na sila, malalaman nyo na kagad kung babae o lalaki, kaya hindi nyo na kailangan ipa-DNA. Napakadaling malaman. Kaya ilalagay nyo na lang siya sa breeding cage. At dun na, nagbe-breed na yon kasi alam nyo na kagad kung sino yung babae at lalaki. Hindi katulad sa mga African, kailangan pa talagang ipa-DNA para sure ball ka. 99% sure ka na sa gender ng mga isasalang nyo sa breeding. So yun, hanggang dito na lang ang ating video, mga ka-Lowmute. So samahan nyo po kami ulit sa isa na namang makabuluhan. Yan, kung may kabuluhan ba talaga yung pag-usapan natin. Pero hopefully na talaga itong mga tip na to subok na ng iba natin mga kaibigang mag-iibon, na talagang isa yung mga parakit sa nagsasalba ng pambili nila ng patoka sa kanilang mga ibunan. So yun, hanggang dito na lang mga kapatid, mga ka-birdie, mga kaibon. Hanggang sa muli, paglipad. Dito pa si Basti, ang iyong lingkod. Maraming salamat po. And out!